Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Mga kapatid, alinsunod sa katwiran ng Panginoon, ayon sa minagaling ng kalooban ng Panginoon, tayong lahat ngayon ay binigyan ng isang napakadakilang pagkakataon na patuloy na ipaalala sa isa't isa ang kanyang mga kagilagilas na mga gawa, ang kagandahang loob ng Panginoon at ang kanyang walang hanggang kaawaan. Kaya naman, mga kapatid at mga kaibigan, nasusulat sa Aklat ng Buhay, ganito po ang sinasabi: manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y mangagpaalanan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya dito po sa bayan ng Panginoon, tayo nagsisiawit, tayo nagpapahayag upang maipaalala natin sa isa't isa ang kagilagilas ng mga gawa ng Panginoon sa pamamagitan ng dalisay na biyaya o ng pananampalataya na iginawad sa atin ng ating Panginoon. Ipahayag natin ang larawan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Patuloy tayong magpasalamat. Salamat sa iyo, aming Ama. Mga galak tayong magpahayag, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan, kalugno sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. At patuloy tayong dumalangin ng pagsangguni sa ating Panginoon, dakilang Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat, na hari ng lahat ng mga espiritu. Nagagala kami, Panginoon, na isang guni sa iyo ang lahat ng mga bagay, na patuloy na itiwala sa iyo ang aming mga gagawin, ang aming mga sasalitain, ang laman ng aming mga kalooban, ang lahat ng aming ikikilos upang, Panginoon, sa pamamagitan ng pagsangguni sa iyo, ay maging marapat kami ayon sa iyong kalooban at maitaguyod namin ang pagtatanyag ng mabubuting balita ng naaayon sa katwiran ng kabanalan. Amen. Salamat, Panginoon, narito ang iyong mga banal na lingkod na patuloy na magbabahagi ng mabubuting balita sa lahat ng mga tao upang maipakilala ang isang Diyos na tunay na maluwalhati, na gumawa ng lahat ng mga kamanghamanghang mga bagay na marapat na alalahanin ng lahat ng mga taong tumatang sa buong sanlibutan. Sumayo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, kadakilaan at kapangyarihan, mabuhat noon ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay ni Diyos at Panginoon naman. Lupos, mga galak tayo ang minamahal ng mga kapatid na magsipagsabi ng Amen. 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 Una po sa lahat, patuloy na makagagalak na ginawa tayo ng Holy Bible para mangyari sa atin yung oras na hinahanap na tayo ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan, na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Kaya nga tayo nagte-testimony.
pinakilala na sa atin ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na buhat ng lalangin ng langit at lupa ay ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Walang ibang Diyos na inanyuan. Sa maliwanag po ba, walang ibang Diyos na inanyuan na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Buhat sa pasimula ng magsalita na nagkaroon ng langit at lupa at lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Kaya una sa lahat, papurihan natin ang Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Lahat ng iniimbitahan sa huling panahon, bakit po ba tayo iniimbitahan? Hindi ba natin nararamdaman? Hindi ba natin naobserbahan yung nangyayari sa buong mundo? Lahat ng tao nagpapanik na sa kahirapan, sa pagtaas ng mga presyo, mga bansa na nagkakaroon ng digmaan, mga kalamidad na dumarating. Amen po tayo doon. Amen. Huwag tayo maging abala sa mga bagay na material ng mundo. Ang pagkaabalahanan natin at kauhawan natin kung paano natin ito i-apply na legit sa buhay. Amen po ba? Bakit ba tayo ginawa ng Holy Bible? Sa lahat ng mga iniimbitahan. Di ba para ganapin natin yung Holy Bible? Amen. Di ba kaya tayo ginawa ng banal na kasulatan, may kaugnayan sa tao para i-apply natin. Amen po ba? Amen. Dito tayo, pakabanalin mo sila na ang salita mo ay katotohanan. Amen po ba? Amen. Di ba? Amen. Dito tayo ginagawang pakabanalin mo sila. Ama, ang salita mo ay katotohanan. O so, sa lahat naman ng naling sa tagapagligtas, hindi yan, tayo ang binigyan ng tagabilin at pakabanalin mo sila sa katotohanan ng salita mo ay katotohanan. Di ho ba? Amen. Doon tayo magiging banal na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Wala tayong ibang Diyos na inanyuan na paniniwalaan dito sa lupa. Amen po ba? Amen. Kung tingnan nyo, naka-authentic sa langit yung record. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Maliwanag po sa atin. Amen. Meron ba ebidensya sa langit yung mga inanyuan dito sa lupa? Di ba may ebidensya lang sa langit nahayag sa pamamagitan ng Yesu Cristo? Sino ho ang magpapatunay nito? Yung mga iniimbitahan na magpapatotoo. Di ba sino gumawa ho ng testimony? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagpakilala sa atin sa pangalang Yesu Cristo? Naunawaan natin doon sa mga iniimbitahan. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal na lubak. Saan tayo napapagal? Hirap na tayo sa paglalakbay sa mundo Walang direksyon Pinagdadasaan natin yung mga bagay na nakikita na lumilipas. So, dito tayo manatiling tapat. Bulay-bulayin natin araw at gabi. Mangilin tayo, magsisi tayo. Ano yung pagsisisihan natin? Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga material na bagay. Hindi natin magdadala sa langit yan. Amen po ba? Amen. Hindi niyo ba na-obserbahan na kumikilos ang diablo sa huling panahon? Dinadaya ang mga tao sa material na bagay. Pagsisihan natin yung mga walang kabuluhang pagsamba sa mundo. Amen po ba? Amen. Inalipin tayo ng diablo sa mga bagay na nakikita Hindi na bago sa pasimula. Saan dinaya si Eva? Sa bunga ng kahoy sa halamanan. Tinukso ni Satanas, nagsalita si Satanas, ang sabi pag kinain mo nga ito malalaman mo masama't mabuti. Di ba nung napaniwala ni Satanas si Eva pumasok yung kasalanan, epiktado hanggang kawakasan ng tao. Si Eva ang ginamit na instrumento para laganapan ng tao ang mundo. Amen po tayo doon. Amen. Di ba nagkaroon ng consequence? Si Eva, sa pagsuway, pag magsisilang, nagduro siya sa pagsilang ng anak niya. Si Adam naman, sa katas ng kanyang pawis, maghahanap buhay si Adam para mabuhay sila sa halamanan.
si Satanas, sumpa. Ilalakad ni Satanas sa alamok yung kanyang dibdib. Alamok din ang kakainin ni Satanas. Di wala palang kabuluhan yung pang-badaya ni Satanas sa tao. Kaya hindi lang sa tinapay namumuhay ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ang title natin, kung paano natin tanggapin ang Panginoong Diyos na Espiritu at Katotohanan. Napakarami hong nangangaral, idinidinay ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin kung paano ilihim ng mga nagtuturo ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Naunawaan po natin yung ebidensya sa pasimula. Nasa ibabaw ng tubig, nagsalita, nagkaroon ng langit, nagkaroon ng lahat ng bagay. Kompleto, pinagbukod-bukod ng Panginoon Diyos lahat yan. Nasuri po ba natin? Yung pananampalataya natin. Natanggap po ba natin ang Panginoon Kristo? Natanggap po ba natin? Philippians chapter 2 verse 5 and 6. Tinanggap po ba natin na ang Panginoon Diyos ay Espiritu? Nanawaan po ba natin? Amen. Kilalanin natin ang Panginoon Diyos ay Espiritu. Pumunta tayo sa Genesis, makikita nyo ron, nasa ibabaw ng tubig, nagsalita, nagkaroon ng langit. Walang anyo ang kalawakan ha. Nung magsalita, nagkaroon ng langit. Tignan nyo yung langit. Tignan nyo yung lupa. Tignan nyo yung liwanag. Sino lumikha niyan? Magkaroon ng liwanag. Tinawag na araw. Magkaroon ng dilim na tinawag na gabi. Di ba sa pamamagitan ng salita? Sa pamamagitan din ng salita tayo, ibabalik sa presensya ng Panginoon Diyos. Lahat doon ang iniimbitahan na tanggap ng pag-iisip ng ating tagapagligtas. Bagamat tunay na Diyos nagpakababa sa gitna ng mga tao. Nagdusa sa krus, nilait, hinamak, inisulto, kinutya, niliba, pinagtawanan, pinagsalitaan ng masasakit na salita na walang pinag-aralan. Anak ni Jose Carpintero. Di ba lahat ng pinagdusahan at pinagtiisan sa kruse para sa kaligtasan ng mga tao sa buong mundo, sa 7 kontinente? Sa kahayagan ng kapuspusan ng pagka-Diyos. Nung namatay sa kruse, inilibing. Sa 3 araw nahayag na kapuspusan ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Para maunawaan natin at magkaroon tayo ng acceptance of salvation, para magkaroon tayo ng unawa na ang Diyos ay Espiritu sa pangalan ng Jesucristo. Kaya siya binuhay na magmuli upang mahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos Amen po ba? Amen. Tingnan niyo mga nangangaral. Lahat ng kasalanan natin may kapatawaran. Alin lang ang walang kapatawaran? Yung pusuin natin ng Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Sa lahat ng nakakarinig, dito lang tayo magkakaroon ng paglilinis ng paniniwala na paniniwalaan natin na ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan Liban doon wala namang inanyuan Diyos na nagsalita sa pasimula Naunawa po natin yung authenticated sa langit, yung facts, yung ebidensya. Naunawa po ba natin? Wala akong ebidensya yung tao na parito ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng taong si Jesucristo. Gumawa po ng banal na kasulatan, nasulat lahat yung kanyang mga gawa. Hanggang kamatayan, inilibing sa 3 araw, nahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. O ngayon, yung 3 persona, may record ba sa langit? Kung pwede ba nating ihambingan ang Panginoon Diyos sa pasimula na siyang ebidensya ng kapuspusan ng kanyang kaluwalhatian sa katulad na tao natin? Ang tao namamatay bumabalik sa alamok.
Ang Panginoon Diyos forever and ever spirited. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin. Hindi siya po pwedeng ihambing sa alinmang mga bagay na nakikita natin bilang tao. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung sinasabing may record ng bundok ng Zion na nakatala sa langit, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ang tatlong ito ay iisang espiritu at katotohanan, nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo, bundok ng Zion, unawain natin, nakatala sa langit ang pagpupulong namin Mapasa amin nawa ang kaharian mo, gayon din sa langit. Kaya yung gumaganap dito sa balat ng lupa ng mga iniimbitahan ng tagapagligtas, dumating na yung oras sa atin na hinahanap tayo ng ating Ama, na sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Ngayon na nga, yung oras na yon. Amen. Naunawaan po natin. Tignan niyo yung mga walang essence na pagsamba. Yung bang tao na namagitan sa tao para tayo ibalik doon sa presensya ng Panginoon Diyos sa pasimula, meron bang record sa langit yung tao? Di ba nahayag sa taong si Jesucristo ang kalawalatian ng Panginoon Diyos na ang Diyos si Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula? Amen. Di ba yan yung kagilagilalas at kababalaghan na ginawa ng Panginoon Diyos para magliwanag sa puso't isip ng nakakarinig sa huling panahon? May pag-asa sa kaligtasan. Kung tao tayo ng tao, paano kung dumating na Panginoon Diyos saan yung Espiritu? Wala pala tayong pinangahawakan na pag-asa. Dahil nanatili tayo sa tao. Yung taong si Jesucristo na magitan sa tao para panumbalikin tayo sa presensya ng Panginoon Diyos sa pasimula. Amen. Naunawaan po natin. Amen. Naunawaan niyo may aroma na pagsamba. Yung pagdiriwang natin, yung events natin. Naunawaan natin yung pagdiriwang natin, merong sustansya, may pag-asa. Kaya nga pinasisiyasat sa atin yung pagsamba natin kung nasa perfect na pagsamba nga tayo Dadapwat siya sa atin ang lahat ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay. Who is the bread of life? Jesus Christ. Jesus Christ is the bread of life. Amen. Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ is the light of the world. Kaya nga iniimbitahan yung mga nasa kadiliman pumunta na sa liwanag Ang katotohanan ng binabanggit na liwanag na paniniwalaan natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Pinasisiyasat sa mga nakikinig Kung naka-perfect ba tayo ng paniniwala, dadapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarok. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen. Kung hindi natin kinikilala ang bundok na Zion, bundok na Zion is the body of Christ. Amen. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Kung hindi kikilalanin itong bundok na Zion sa nadidinig natin, tayo rin nanghahatol sa sarili natin pag hindi natin sinampalatayanan ng Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Napakadakila na itong application na ginawa sa atin sa huling panahon. Nasisiyasat ba natin yung puso't isip natin sa nadidinig natin? Kung hindi tayo karapat-dapat dito, hindi natin maunawaan ito.
sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoong Kristo, ang bundok ng Zion. Ito lang naman ang merong record sa langit, ang bundok ng Zion. May ebidensya. Ipinakita na kay Apostol Juan doon sa pulo ng Patmos. Saan nakatayo ang kordero? Sa banal ng bundok ng Zion yung inalis sa Ehipto. At tayo yung kapupunan ngayon. Tayo yung mga nalalamig kawan ngayon eh. Isa lang ang pangalan ng kawan, bundok ng Zion. Ang pinag-aharian ng tagapagligtas. Naunawaan natin yung ebidensya. Hindi natin po pwedeng divisionin yung bundok ng Zion. Maliwanag po sa atin? Amen. The same yung paniniwala ng bundok ng Zion, yung 144,000. The same sa mga nananabi ngayon eh. Iniimbitahan na tayong lahat eh. Para makatiyak na tayo dahil talagang nangyayari na hula ng mga banal na propeta sa huling panahon. Nakita niyo yung bansa natin, kaliit na bansa, napakagugulo ng mga namumuno ng gobyerno natin. Dahil sa ansakin, sa angganin, sa karangalan, sa katungkulan, ang pinag-aawayan ng ugat ng lahat ng kapahamakan ay salapi. Di ba yan ang pinaglalabanan? Kaya nga lahat ng iniimbitahan, magkaroon tayo ng unity sa paniniwala na magpatotoo tayo na ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan. Idalangin natin yung mahal nating bansang Pilipinas, ang perlas na silanganan. Dito matutupad ang hula ng mga banal na propeta. Dito lululati sa bansang Pilipinas yung tanda na ibinigay sa atin sa pagkukulong natin. Amen po ba? Amen. Saan pa pinapupunta yung mga iglesia para maligtas? Di ba nakatanayan sa aklat ni Propeta Joel? Amen. Mangyayari na sa banal ng bundok tayo makinig at sumampalataya sa isang Diyos, sa Espiritu at katotohanan, sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, para matiyak po natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng kaluluwa ng buong pamilya natin. Amen po ba? Amen. Tignan nyo, ang gulo ng gobyerno natin. Ang inihingi ng presidente natin maging intercessors na tayo. Ipanalangin na natin yung mga leader ng ating gobyerno Bakit po? Ginugulo na ng Diablo ang Pilipinas dahil dito matutupad ang hula ng mga banal na propeta na magbabalik tayo ng maraming kaluwalhatian at katuwiran sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Wala na pa ibang bansang tinutukoy kundi ang pulo ng mga dagat ang may katangian na dito luluwalhatiin ng Diyos ng Israel na lumikha ng langit at lupa. Amen po tayo doon. Amen. Nakita niyo Bloody Moon. Di ba yan yung mga tanda na pinapupunta na tayo sa bundok ng Zion? Saan ba ipapangalan ng nila naman ng banal na kasulatan? Na sumampalataya, hindi mapapahya. Sa batong panulo, sa batong pambual. Alin ba ibubual ng batong pambual? Alin ba ibubual ng batong panulo? Ano ba sabi ng Panginoon Jesucristo sa mga banalalagan? Walang kaharian na mananatiling nakatayo na hindi magsisibagsakan sa kapwa bato. Di ba, mga organisasyon ng paniniwala yan? Amen. Huwag natin sabihin hindi mangyayari yan. Nangyayari na nga yung kasakiman ng mga bansa sa kayamanan. At ang Pilipinas lumitaw na wealth ng Pilipinas. At nagugulo na rin ang leadership ng ating Estado. So ano kailangan ng bansa natin? Intercessors. At yung mga iniimbitahan na magkakaroon ng tunay na relasyon Tsaka tayo sumangguni. Ano po? Amen. Gusto niyo bang marinig yung pagkakakilanlan sa tunay na Diyos doon sa pagsisiyasat ng paniniwala natin? Eto, nadidinig nyo. Siya sa atin nyo, ipinapahayag ko sa social media. Siya sa atin nyo rin ako. Nakatala ito sa banal na kasulatan Ngayon, paano kung babalik ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian? Kung pwede pa ba tayo, saka tayo mag-aapura ng paglilingkod?
Huwag natin pinagpapalit sa material na bagay na pangangailangan natin dito sa lupa ang paniniwala. Ano po? Dito Amen. tayo tatanggap na walang hanggang buhay eh. Eh, sa paniniwala, sa material na bagay ba? May tatanggapin ba tayo dyan? Di ba pag hinanap natin, natatanggap na natin yan. Ha? Nangyayari sa atin eh. Di ba? Amen. Nakita niyo yung sinasabi dito sa Colossus chapter 2 verse 9, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Naunawaan po natin ito? Sa pamamagitan ni Jesucristo, nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman, nahayagang kapuspusan ng pagka-Diyos ng Panginoon Diyos sa pasimula ng likhain niya ng kanyang salita ang langit at lupa at lahat ng mga bagay na kumpleto sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. At sa kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Tignan nyo, ano ibig sabihin nung napuspos? Na purified tayo. Na perfect tayo ng pananalig sa isang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Na siyang pamunuan at kapangyarihan. Lahat ng pamunuan dito sa ilalim na silong ng mga langit. Sa buong mundo, sa 7 kontinente, ang Panginoong Jesucristo po ang overall Head. universal God. Amen. Amen po ba? Amen. Wala nang tataas pa sa Kanya. Si Donald Trump, si PBBM, nasa ilalim lang ng kapangyarihan ng salita ng Panginoong Jesucristo yan. Naunawaan po ba natin at sa Kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan. Mahirap bang unawain? Ito, kababalaghan ito, ginawa ng Panginoon Diyos ito para magrema ito sa puso't isip ng nakakarinig eh. Manatili. Magrema. Amen po ba? Amen. Ito. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Amen. O, tingnan nyo, sa pangalan ni Jesucristo tayo tatanggap ng kaluwalhatian eh. Wala namang ibang pangalan sa silong ng mga langit tayong sasambahin sa Espiritu at katotohanan eh. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang kapuspusan ng kahayagan ng kapagka-Diyos eh. Amen po ba? Amen. Kung hindi naparito ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng taong si Jesucristo, makikilala ba natin yung kapuspusan ng pagka-Diyos? Kaya ang nirecord sa langit, ang Diyos ay isang espiritu at katotohanan. Amen po ba? Yan yung ebidensya ng bundok ng Zion eh. Napakaraming nakatala sa banal na kasulatan na ang Panginoon Diyos ay espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. At ang record sa langit, yung 3 persona. Ang may record, ang Diyos ay espiritu at katotohanan dahil nahayag sa pamamagitan ng taong si Jesucristo na namagitan sa mga tao na ilapit tayo sa presensya ng Panginoon Diyos na ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Kaya papasok tayo doon sa John chapter 4 verse 23 to 24 na dumarating ang oras na hinahanap ng ating Ama sa pasimula yung tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan. At yung oras na yon ay ito na nga. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, nasasamba natin ang Panginoon Diyos sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa na hindi natin nakikita. Kaya nahayag sa atin yung kapuspusan ng pagka-Diyos na Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Ha? Napakadakila po nitong huling panahong iginayak sa atin bawat isa. Kaya napakadakila nitong kung karapat dapat ba tayong
Nakiisa rito sa pagkain ng tinapay eh. Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ is the salt of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest Savior of our soul. Amen po ba? Kaya iniimbitahan na yung mga nabubuhay sa kadiliman ay lumapit na sa ilaw eh. Ayaw pang tumakas ng mga nakakarinig, pinipilit sa dilim. Pagka dadating na yung katuparan o sinabi sa mga banal na propeta, ano pang mukha ang ihaharap natin? Nadinig natin yung tinig, hindi natin siya binigyan ng karangalan sa maraming mga tao sa buong mundo. Ito ang napakadakilang pag-unang utos eh. Paniwalaan natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan eh. Liban doon eh, walang inanyo ang Diyos na nauna nung lalangin niya yung langit at lupa. Klaro! Amen. Well, meaning to say na ang Diyos talaga eh, ibinibigay sa atin yung ebidensya ng kahayagan na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya nga, bawal dagdagan, bawal bawasan ito. Kaya sino mang magdagdag sa katangian ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, nadagdagan din ang salot sa buhay. Sino mang magbawas doon sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo hindi na makakakilala sa pulong kahoy ng buhay. Amen po ba? Amen. Pwede ba nating dagdagan Espiritu? Espiritu na nga. Ay sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Propeta Moises hinahanap ni Propeta Moises Tinanong niya kung ano ang pangalan ng Diyos sabihin mo Moises, ako'y ako nga. Di ba siya nga ang tunay na Espiritu? Amen. Kaya nakagagalak po itong ginawa sa ating nakasulat sa banal na kasulatan yung ginaganap natin Suriin natin sa iniimbitahan kung tayo ba ay karapat-dapat na uminom at kumain sa saro ng Panginoong Jesucristo. Kasi application nyo saro Ito na yung saro, natidinig nyo sa labi ko Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi natin kikilalanin ng bundok ng Sayon, biruin nyo, sinabi nato kay Propeta Joel, mangyayari na kung makakita tayo ng bloody moon, pumunta na tayo sa bundok ng Sion at doon tayo sumampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo na nahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay Espiritu at katotohanan. Walang ibang Diyos na inanyuan nung una nung lalangin niya langit at lupa. Amen po ba? Amen. Kaya walang tatlong persona tayo mamabasa sa banal na kasulatan dahil sa pasimula, ipinakikilala ng Panginoon Diyos yung kanyang kaluwalhatian doon sa mga tunay na iglesia na itinalaga na sa pasimula na maging katulad ng ating tagapagligtas sa muli niyang pagparito. Roma chapter 8 verse 29 up to 30. Amen po tayo raw. Amen. Ang liwanag pag magaganap na yung hula, kaya pananampalataya, kung ano iniisip at pinaniwalaan natin, gayon magaganap sa atin gayon, kaya namin ito ipinapahayag para marinig natin at magkaroon tayo ng assurance of faith at kaligtasan natin bawat isa. Kaya tayo iniimbitahan lahat. Amen po ba? Amen. At ang imbitasyon naman sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoong Jesucristo Amen po ba? Hindi naman sa isang dako tayo pinapupunta para makiisa tayo Nakikiisa tayo sa paniniwala upang tayo'y magkaroon ng pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. At ituro natin sa mga anak at apo natin ito. Amen po ba? Maging pastor tayo ng pamilya natin, ng anak natin. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong huling panahon Ano po ba inutos sa mga banal na apostol ng Cordero? Saan sila binigyan ng appointment? Sa Mount Galilee, di po ba? Amen. Ano po sabi sa kanila nang bigyan sila ng appointment? Humayo kayo Gawin yung alagad ng at ipangaral
at gawing alagad ko ang maraming mga bansa. Ang utos, pumayo kayo, ipangaral sa maraming mga bansa at gawing alagad ko ang maraming mga bansa. Sasain niyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Amen po tayo daw. Amen. Naunawaan niyo yung sinasabi. Inutusan sila na mangaral kayo at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi, ipangaral yung nangyari sa banal na kasulatan na nasulat na ang tagapagligtas natin na paniniwalaan ang kapuspusan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na sinasamba natin at dumating na yung huling panahon na nasasamba natin siya, nahayag sa atin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Naunawaan natin yung walang dungis na paniniwala. Dito pa lang sa balat ng lupa, dumating yung oras na gaganap natin eh. Yung walang dungis na paniniwala. Eh sino pa pang gagalingan ng walang dungis na paniniwala at sino ang gumawa nito? Sino author nito? Di ba isa lang ang author? Isa lang ang finisher? Isa lang ang minister? Isa lang ang principal? Isa lang ang redeemer? Isa lang ang savior? Nauwi kong lahat sa iisang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan eh. Kaya napakaraming nangaral eh. Mas mataas pa posisyon doon sa nagpasa ng krus at gumawa ng banal na kasulatan eh. Isa lang ang karapat-dapat na tawaging reverend eh. Ang Panginoong Kristo po. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng pinagnasaan ng mga nagsumikap sa mundo, hanggang sa lupa lang yan. Eto, sinikap ng Panginoon Diyos itong nadidinig nyo nakasulat sa banal na kasulatan eh. Amen po tayo ram. Klaro po ba sa atin? Na siya nagsikap nitong ginaganap natin eh. Kaya, pinagsisikapan natin itong tuparin eh. Ano mang hirap, ano mang kapigatian, ano mang troubles, ano mang sufferings, ano mang temptation dito sa balat ng lupa. Itinatayo natin to para marinig ng kapwa-tao natin. Jesus Christ is the greatest commandment of God. Ang Panginoon Kristo po ang Pangulong Pang-utos. And the second commandment is love your neighborhood. Ito ho, naipahayag ko sa mga nakakarinig eh. Amen po ba? Amen. Kasi maraming mangyayari sa pagparito ng Panginoong Kristo eh. Sino naghanda ng pagkain espiritual? Ano sabi ng Panginoong Kristo? Bigyan niyo po kami ng pagkain sa araw-araw. Hindi ba ito yung paniniwala? Ito yung pagkain ng kaluluwa natin? Espiritual. At patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Mapasa amin nawa ang kaharian mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Amen po ba? Gayong kayo mananalangin. Mapalad ang nilalait sa aking pangalan. Mapalad ang pinagsasalitaan ng masasakit na salita. Mapalad yung mga nilalait sa pangalan ng tagapagligtas natin. Yung mga nililibak. Yung mga kinukutya. Nangyari sa atin yung pinagtiisan niya sa krus. Hindi madaling tanggapin ang kaligtasan. Amen po ba? Amen. Kaya yung title nung nadinig nyo kanina, acceptance. Tanggapin natin ang ating iisang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Para maligtas tayo, tanggapin natin ang Panginoong Kristo, yung Espiritu at katotohanan na hayag sa atin ang kalawalhatian ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula na walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula na magsalita. Amen po ba? Amen. Kaya saan pupunta yung tatlong persona? Kung pwede bang iwagas natin ang Panginoon Diyos, Espiritu at katotohanan forever and ever no, sa taong katulad natin? May hangganan lang tayo. Lumilipas ang tao, lumilipas ang alinmang mga bagay na nakikita natin pagdating sa ilalim ng silong ng mga langit. Di talagang
Sa Spirit of Truth lang tayo mananatiling tapat na paniniwala. Amen po ba? Amen. At sinabi na nga kay Propeta Isaias walang ibang Diyos na inanyuan pagkatapos kong lalangin ng langit at lupa. Period tayo doon. May huwag na nating lalagyan pa ng ibang magandang grammar ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos at pananagutan natin sa Kanya yan. Dito pa lang sa lupa, ang pagsamba sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin at tatanggapin natin yung ating tagapagligtas na Savior natin. Ang paniniwala ang acceptance ang Diyos Espiritu at katotohanan forever and ever. Kaya napupusong ito na maraming nangangaral sa huling panahon. Bakit po? Hindi nila tinuturo ang kahayagan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos para parangalan siya sa kanyang pangalan Dahil dumarating na yung panahon na kapighatian Ayan, nagkaroon na naman ng reaction yung temporary ibinigay ni Donald Trump sa Iran. So ano ang nangyayari na naman? Tumataas na naman yung inflation, yung price ng fuel natin. Ano pa kasunod niyan? Kahirapan. Ano kasunod ng kahirapan? Mga sakit at karamdaman. So, di magpapanik ang mundo. Digmaan, nagaganap na. Malapit na magtagulan. Ano kasunod? Kalamidad. Di ba nangyayari na lahat? Saan lang tayo may kapayapaan at kapanatagan na inisip sa atin bawat isa? Pasok tayo sa Jeremiah 29:11. Ang daming gumagamit nito Ginagamit pa ito ng isang senador na kilala sa bansa natin. Ano nakalagay ito? Jeremiah 29:11. Ginagamit ito ng tunay na mga iglesia ng Panginoon Diyos. Ako ang may pag-iisip na inisip sa iyo, sabi ng Panginoon, upang bigyan kayo ng mabuting kapalaran at kapayapaan at kapanatagan sa inyong paglalakbay. Amen po ba? Amen. Paniniwala. Ginagamit nila doon sa literal Ano po? Naunawaan po ba natin? Amen. Ngayon, kung nasa atin na yung unawa, ano sabi sa Jeremiah 33:3? Tumawag kayo sa akin at kayo'y aking diringgin at ipauunawa ko sa inyo ang mga bagay na malalalim na hindi nyo nauunawaan. Amen po ba? Amen. Ay, minimorya yung mga verses Alam niyo yung binibigyan ng karunungan ng Panginoon Jesucristo dukha lang hamak lang para hiyain yung mga malalakas ng sanlibutan. Hiyain yung mga palalo, hiyain yung mga traitors, hiyain yung mga nangangaral na inupuan ng sarok. Hindi siniyasat yung kanilang sarili kung karapat-dapat ba na ipahayag ang tinapay ng buhay, ang kamatayan sa krus at pagkabuhay na maguli. Sa ano na natupad yung hula na karapat-dapat na nangyayari? Di ba sa bundok ng Sayon? Ito yung tinapay ng kabuhayan na nananatili tayong tapat na wala tayong alinlangan na ang Diyos Espiritu at katotohanan. Wala tayong ikinahiya. Wala tayong alinlangan dito. Buong puso natin itong inihahayag sa buong mundo sa 7 kontinente na ang regalo ng Panginoon Diyos sa buong mundo ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya mananagot pa ito, maraming tumayo na nangangaral na inililihim nila yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Nahayag niya sa 3 araw sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo. Ito ho yung katotohanan ng Diyos si Espiritu, sapagkat sa Kanya'y nananahal ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya yung mga nagtuturo na hindi ipinapahayag ang Diyos si Espiritu ayon sa laman, Antikristo. Amen po tayo ron. Amen. Kaya nga naparito ang Espiritu ayon sa laman para mahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos na paniniwalaan natin na walang duwis yung paniniwala natin
inilihim naman ng Diablo na tinatawag na Satanas. Ano po? Sino hatol? Sino ba pumatol kay Satanas sa krus? Di ba sabi ng Panginoong Kristo, matagal yan ang napagtagumpayan si Satanas na tinatawag ng Diablo at palalayasin niya sa sanlibutan si Satanas na tinatawag ng Diablo. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila ng Ebanghelyo na ibinigay sa atin na ganapin natin. No? Naka-engage sa langit, authentic sa langit. No? Tingnan niyo, authenticated sa langit, may mga tatak tayo ng patotoo. Sino ba binabata ng Diablo ngayon? Di ba yung may mga patotoo ni Jesus? Yung may pangkunang utos ni Jesus? Di ba tayo babatahin ng Diablo na tinatawag na Satanas, yung mga nagsisitupad ng pangkunang utos na may patotoo ni Jesus? Nasa Revelation yan ha. O, lahat naman ng aalpinan ni Satanas, tinatatakan din ni Satanas eh. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, maraming nakakarinig ng pangakaral na ang Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan eh. Ninanasa naman nakakarinig sa mga bagay na material eh. Hindi na dinidinig ito, nililimot na lang ito, puro may katinatenga. Ang gusto ay puro pakinabang, puro temporary pakinabang at pansamantalang pakinabang dito sa mundo. Eh, may hangganan na ang paglalakbay natin. Ang ibinigay doon sa gaganap at mananatiling tapat dito eh, buhay na walang hanggan eh. Eh ngayon, pag may dumadating dito pa lang sa mundo, may dumadating pa lang kalamidad, ano? Masyado na nervous natin, masyado na takot natin. Bakit po tayo natatakot? Guilty tayo. Bakit? Hindi natin ginaganap itong kalooban ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Eh, ang binigay sa atin eh, kapayapaan at kapanatag at mabuting kapalaran natin eh, hindi kasamaan eh, hindi pagkatakot eh. Jeremiah 29:11. Kaya lahat ng nakakarinig, sampalatayanan natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kung mahal natin pamilya natin at mahal natin yung ating minamahal na sa Pilipinas sa singatan ng araw dito sa pulo ng mga dagat. Panalangin natin yung namumuno ng gobyerno natin para magkaroon ng kapanatagan. Talagang kumikilos ang enemy. Kumikilos ang enemy, purong ganid sa posisyon. Ganid sa salapi. Ano ang nagiging ugat ng kabuluhan ng minamahal natin bansang Pilipinas? The love of money is the root of all evils. Amen po ba? Amen. Basahin natin yung Chronicles chapter 16 verse 8 and Chronicles chapter 16 verse 8 up to 15. Andyan po yung buong module ng kabuuan ng programa ng event ng Bundok ng Zion. Yan po ang 144,000 na inali sa Ehipto na pinag-aharian ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Huwag tayong pahuhuli sa huling panahon. Ito na yung sinasabing dumarating na ang oras na hinahanap na ng ating Ama yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Wala naman tayong ibang pwedeng sampalatayanan dahil pagdating sa aklat ng mga Hebreo, who is the glory of God? Ano nakalagay doon? Hebrews chapter 1, verse 1, 2, and 3. Amen. Ang Panginoong Jesucristo, ang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na paniniwalaan natin na di natin nakikita. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Colossians 1:15. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan na hindi natin nakikita. Maliwanag sa atin. Amen. Meron pa bang ibang pangalan? Pagka meron pang ibang pangalan na itinuturo, sa Diablo na yan. Why?
isa lang ang pangalan na ibinigay sa sinong ng mga langit na kaligtasan natin ay pagdiriwang natin dito sa balat ng lupa eh. At hindi naman tayo pinagtatayo ng building at hindi nananahan ng Panginoon Diyos sa building eh. Sa puso at isip mo mag-a-apply ng katuparan ng hula ng mga banal na propeta dahil ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta ay yung ating iisang Diyos na tunay na sinasamba sa Espiritu at katotohanan eh. Nahayag sa tunay na iglesia ng banal na bundok ng Zion na kapuspusan ng pagka-Diyos eh. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the glory of God. Amen po ba? Amen. Kaya pag binasa niyo Hebrews chapter 1, verse 2 and 3 hindi man alalaman, langit at lupa kung wala ang Panginoon Kristo sa pasimula Amen. Sino siya? Ang isang Diyos. Hello? Sino po siya? Ang Panginoon Diyos na iisa sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang bundok ng Zion there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ang tatlong ito ay iisa at maghahari ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo sa buong sanlibutan na iisang Diyos. Amen po ba? Amen. Nako, nakamamangha po ito. Kaya mapalad ang ating bansang Pilipinas na may isang Diyos na sinasamba at Panginoon na pinaglilingkuran. Amen. Saan nangyari ito? Naka-define na. Sa pulo ng mga dagat, what is the name of many islands of ano ang pangalan ng maraming pulo ng mga dagat? Pilipinas. Naunawaan po ba natin saan natupad yung hula? Nasasambahin ng Panginoon Diyos sa Pilipinas Kaya mapalad ang bansang Pilipinas. Alam nyo, napakabuti ng Panginoong Jesucristo Nagkakaroon lang ng tila pangit na nangyayari sa bansa natin Pero yung kahuli-hulihan karangalan ng kahalili ng kaguluhan nito Naniniwala kayo doon? Amen. Ito sa mga hinahanap, puro pakinabang. Ang hinahanap lang, puro pakinabang. Doon sa mga may pananampalataya, ako'y sumasampalataya na ang Panginoon Diyos ang may pangako niyan Amen po tayo ron. Amen. Kaya ako, walang kinahihiyan na nagpapatotoo ko na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Nagbigay sa atin ng tanda sapagkat ang Panginoon Diyos ay magbibigay sa inyo ng tanda sa pagdiriwang nyo. Isang babae magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawaging Emmanuel, sumasa atin ang Panginoon Diyos sa pagdiriwang natin. Sangayon po kayo ron. Amen. Kaya lahat na ma-open ngayon. Bakit na-open? Guilty tayo. Bakit? Nililimot natin ang Panginoon Diyos sa kanyang kaluwalhatian Amen po ba? Lahat ng mga pastor, pagandahan ba ng pag-a-apply nito? Pagandahan ba ng buhay? Ano ba ginawa nung nag-iimbita sa atin? Who is the model of our faith? Jesus Christ is the model of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Isa lang yung gumawa ng pagiging modelo ng paniniwala natin Maliwanag po ba yung reality? Sino ba gumawa ng module na iniwanan sa ating reality? Tao ba? Sa pamamagitan ng taong si Jesucristo, nahayag ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Nahayag sa mga iglesia, nagaganap nito. Kaya ito yung reality na nadidinig nyo sa labi ko, hayag sa social media, boldness. O dito pa lang sa ipinapahayag ko, wala nang dungis at kapintasan yung paniniwalaan natin O tingnan niyo mga nangangaral na mga bumanda yung mga organisasyon, naglakihan, nakalatan yung buong mundo hinihintay na pag-asa. Meron po bang pag-asa?
Kapag ba naglingkod tayo sa Panginoon Diyos, pagandahan pa ng buhay. Nakita niyo yung naging alipin sa Ehipto? Nagsipagtiis, naging alipin ng Ehipto. Inalis ng Panginoon Diyos sa pagiging alipin ng Ehipto. Lahat ng sumampalataya na balido, 144,000. At ngayon, lahat ng kapupunan na nakakarinig na magiging tapat tayo ngayon, nadidinig niyo po ako. Meron pa ba akong mga kasama magiging tapat na maglilingkod para parakalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula sa pangalan ni Jesucristo? Amen. Nadidinig niyo po ba ako? Sa isang hamak at dukakong kalagayan, ng mangmangkong kalagayan. Amen. Hindi naman tapos ng mga pag-aaral yung tinawag ng Panginoon Jesucristo, mga mangmang lang Mga Lazarus model lang Para hiyain yung mga nagmamarunong, hiyain yung mga palalo, hiyain yung mga sinungaling, hiyain yung mga karumal-dumal. Mataas pa ang posisyon doon sa gumawa ng banal na kasulatan Naunawaan natin kung paano natin i-edit yung mga nagsilitawang mga ngaral. Nagsiyaman sa mundo Nagsiyaman sa mundo. Inalipin yung mga walang unawa. Nadinig nyo kanina yung binasa ko, kaya hindi nyo kami mapipintasan dito Why po? Non-profit organization. Naunawaan po natin. Ito, organisasyong hindi pangkalakan. Tingnan yung mga nangangaral na relihiyon ngayon, puro ang involved, pera. Ito, nadinig nyo. Boldness, na ipahayag ko sa social media, na ang hinahanap ng ating Ama na tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan ito na yung oras, ito na yung panahon na yun. Non-profit organization. Hindi pangkalakal, hindi pagnegosyo, kundi pag ginamit natin yung pag-ibig, hayag sa social media sa mga may pandinig. Hindi nyo ako mai-issuehan dito ngayon. Amen po tayo ron. Amen. Non-sectarian. Hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Hindi kami nakikipag-ugnayan nakikikulo sa mga politikal na sumusuporta sa mga anumang rally-rally. Ang ambag namin ang Diyos ay pag-ibig. Dinadalangin namin yung estado ng gobyerno ng Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan yung kaguluhan ng gobyerno natin. Wala kinaugnayan na politika dito. Amen po ba? Amen. Non-sectarian. Walang kinikilingan. Walang kinikilingan samahan o grupo. Wala kami pinanggalingan na masamahan, kundi ang nagsumikap na nagtayo ng bundok na sayo na ipinaghanda ng tahanan sa langit babalikan ng Panginoon Jesucristo. Dahil ipinaghanda tayo ng reservation tahanan sa langit. Ang passport natin paniniwala. Sino nag-approve ng passport natin, ng pagiging awarded natin sa heaven? Di ba yung tagapagligtas natin na nag-iimbita sa ating lahat ngayon? Amen. Yung sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, hayag sa labi natin yung dumarating yung oras ng tunay na pagsamba na tayo na yung hinahanap na ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan, na may aroma na nakalulugod na samyong at hain at amoy sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Ano kaugnayan ng kayamanan na inipon ng mga magagandang organisasyon sa lupa? Kung hindi naman nakapagbibigay lugod sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Sino ba pumapatay? Di ba ang Panginoon Diyos ang pumapatay? Ang Panginoon Diyos din ang bumubuhay. O ano kaguluhan ngayon kung iipunin natin sa lupa yung kayamanan dito? Lahat ng kayamanan na iiwanan dito, na mawawala yung mga nagsikap ng kayamanan, kaguluhan ang maiiwanan. Amen po ba? Amen. Pero tignan nyo itong, unawain natin, yung katotohanan na paniniwalaan natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan.
Ito, yung reality ko. Yung legit na reality ko. Sino ang gumawa nitong iniwanan sa atin na ako ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ipinapaalala ko sa inyo. Di ba ang Panginoon Kristo nagsasalita? Bilang taong katulad nyo, sinasalita ko sa inyo para madinig natin. Sino gumawa ng banal na kasulatan na iniwanan sa tao na gaganapin natin? Ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Ako ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na aking ginawa sa inyo. Who is the greatest spirit of comforter? Jesus Christ is the author and finisher of our faith. Amen po ba? Amen. Hindi pagparito ng Panginoon Kristo, babalikan yung bundok ng Zion. Kaya siya umakyat sa langit at pumaroon sa langit, ipinaghanda ng tahanan sa langit yung bundok ng Zion. Mababasa natin sa Aklat na Juan yan, chapter 14. Hindi po ba? Amen. Iiwanan ko kayo sa sandaling panahon at ipaghahanda ko kayo ng tahanan sa langit. At muli ko kayong babalikan na sarili kong pag-aari. Amen po ba? Amen. Ano kabuluhan ng mga building na magaganda? Useless na pala. Amen po ba? Amen. Nakakapi natin. Amen. Ano sabi sa Aklat ng Hebrews chapter 10 verse 16 to 17? Iuukit ko sa inyong puso ang kautusan at isusulat sa inyong isip at kayo'y patatawarin ko at hindi ko naaalalahanin ang inyong mga kasamaan at kasalanan sa akin. Kaya sinabi natin, amen po ba? Amen. O tingnan niyo yung mga naglihim. Dito pa lang sa balat ng lupa, marumi na yung paniniwala paano makakaakyat sa langit? Magbibigay ng approval at award sa heaven, hindi nila kinilala sa lupa. Kaya ano yung nadinig nyo kaninang title? The Greatest Acceptance of Salvation. Amen po tayo lang. Amen. Submissive of our Lord Jesus Christ in the resurrection para magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa para makalakad at mabuhay tayo ng may pananalig at pananampalataya sa Diyos na buhay buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Maliwanag po sa atin. Amen. Kaya ang bundok na Zion ang Diyos si Espiritu at katotohanan nangyari yung oras na dumating na sa atin ngayon Period tayo ron Wala na tayong iba pang exemption na paniniwalaan pang may inanyuan dito sa silong ng mga langit Sa pasimula pa lang, ando na ebidensya na ang Diyos si Espiritu at katotohanan na pumapailang lang sa kalawakan ng sangkalangitan Amen po tayo ron. Amen. At nangyari pa nung nagdusa sa krus nahayag Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, hindi na bago yung suhulan sa panahon ng tagapagligtas lahat ng pagdurusa inakot para lang sa pag-ibig sa buong mundo Sinuhulan yung taong bayan para ilihim yung ang Diyos ay iisa. Sinuhulan ng mga priesthood sa panahon ng Romano ang taong bayan. Sinuhulan ng pilak para ilihim lang ang patotoo na ang Diyos ay Espiritu. Naunawa natin kaya tayo nagpapatotoo, kaya tayo nag-testimony. Sino ho ba ang gumawa ng banal na kasulatan at saan nakaugnay ito kung bakit ginawa sa tunay na iglesia? Amen po ba? Amen. Karapat dapat na gamitin ito ng mga hinirang at pinili at kinahawagan. Hindi ito magagamit nung hindi tinawag at kinahawagan. Sino nagbibigay ng certification para maging awardee tayo sa langit? Ito yung Paxo, yung Holy Bible. Di ba ang ginawa ng Panginoon Diyos yan para yan yung legit na reality na i-apply natin na tunay ng mga churches? Amen po ba? Amen. Para maging awarded tayo sa heaven, i-apply natin sa balat ng lupa para tayo magkaroon ng unity dito sa balat ng lupa at magpatotoo tayo na buhat sa pasimula ang Diyos si Espiritu at katotohanan.
Sino nang gugulo dito sa lupa at nandadaya? Si Satanas na tinatawag na Diablo. At napakarami niyang iginumbert ng mga sakim sa karangalan. Ano po? Sakim sa kayamanan. Sakim sa pila. Ang gaganda ng kanilang mga reception. Pero nonsense yung presensya. Naunawaan po natin yung doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ipangaral sa maraming mga bansa at sasainyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Naunawaan natin yung anointing of the Holy Spirit sa mga banal na apostol. O di yan ang tutularan natin. Amen po ba? Amen. May nabasa ba kayo doon na ilubog sa tubig? Wala namang inilagay doon na mangaral kayo, ilubog nyo sa tubig pag nakakita kayo ng ilog. Ano nakalagay ba? Ipangaral, bautismuhan at ipangaral sa maraming mga bansa. Umayo kayo at ipangaral at bautismuhan. Di ang doktrina palang bautismo, ipangaral. Amen. Kaya lahat ng nakakarinig na ang aral nito na hindi sasampalatayanan, ay nasa ating lahat ng kalayaan. Amen po ba? Pero tandaan natin, tatandaan natin, wala na tayo magiging dahilan pa na hindi natin nadinig na ipinangaral na ang Diyos buhat sa pasimula ng likhay ng langit at lupa, ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Wala sa huli pagsisisi. Ano po? Wala. Kaya ito, ang inyong abang lingkod ay isang hamak at mangmang eh. Laging nagkukulang ng kaalaman at unawa at karunungan eh. Pero ako po satisfied eh. Lahat eh. Andito'y kagalangan, andito'y pag-asa, andito yung talagang victory ng paglalakbay ko. Ngayon nyo, ang dami kong nararanasan eh. Kung ano-ano ginagawa sa akin na hadlang eh. Pero hindi nagiging dahilan yung hadlang eh. Kundi ang ibinigay ng Panginoon sa Cross of Calvary, victory. Amen po ba? Amen. Walang hanggang tagumpay eh. Kaya, sabi ko sa mga anak ko ito yung reality na legit na iniwan sa atin ng tagapagligtas natin eh. Kaya wag natin iwawala ito sa alaala natin eh. Amen po ba? Amen. Kaya magiging pastor tayo ng mga anak natin, ng apo natin, ng pamilya natin. Hindi lang ako ginamit dito eh. Kundi lahat ng nakakarinig eh. Talagang ibinigay sa atin yung wisdom, yung knowledge, yung hope, yung joy, para pakinabangan maging kalasag natin to sa pakingibakan natin sa huling panahon. Dahil ang Diablo na tinatawag na Satanas, araw at gabi, atungal lang atungal at naninira eh. O, tingnan nyo yung ating gobyerno. Hindi mga tao yung nakikita natin dyan. May mga sangkap na mga espiritu na hindi natin nakikita. Ano po? Makikita natin sila sa kilos at galaw, sakim sa karangalan, sakim sa posisyon, sakim sa kapangyarihan, sakim sa salapi. Ha? Nakunawa natin kung paano natin ma-discern yung mga evils. Tao rin eh. Saan galing? Sa posisyon, sa karangalan. Ha? Magaling silang magbaliktad. Magaling magbaliktad. Si Satanas nga, niluklukan ng templo ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Kaya ito, yung kompleto maluti nadidinig nyo eh. Nakasukbit ako ng turbante ng karulungan ng Panginoon Kristo eh. Naka-bracelet ako ng panangga sa suligi ng lakad ng kasamaan ng sanlibutan eh. Meron akong tabak na magkabilay talim eh. Meron akong hula ng salita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na ipinaglalaban ko sa suligi ng kasamaan ng sanlibutan eh. At nakabigkis ng patotoo ng Ebanghelyo ng tagapagligtas at nakapangyatak ng Ebanghelyo. May pwede ka bang mangaral na hindi ka pagkakalooban ng kumpletong armor ng Panginoon Kristo? Napakagaling manglinglang at mandalya ni Satanas. Eto, nakalantad ako sa social media sa 7 kontinente. Natinig nyo na mag-ahari sa banal na bayan ng bundok ng Sayon
ang Panginoon Kristo? May ebidensya. Revelation chapter 14 verse 1, pinakita kay Apostol Juan sa pulo ng Patmos. O ngayon, ano yung mga malalaking organisasyon ngayon? Meron bang nakatalayan na ebidensya na mababasa tayo sa Holy Bible? At ano ginagawa ng komunistang bansa ngayon? Nililito na yung Holy Bible. Nanawaan po natin. Amen. Marami na sumisira ng banal na kasulatan eh. Pero doon sa mga tatawagin at mga pipiliin ng Panginoon Kristo eh, saan sinusulat? Sa puso eh. Iniopit sa puso, sinusulat sa isip eh. Hindi nawawari sa labi. Saan ka natlahi? Eh, nasa ilalim na lang ng lakad ng mga banal yung lakad ni Satanas eh. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po manindigan at manatiling tapat hanggang wakas eh. Kung saan naroon yung tagapagligtas natin, ano sinabi sa atin? Doro kayong lahat eh. Di ba assurance yan? O tingnan niyo yung ibang relihiyon. Meron bang assurance na pinangahawakan? May ebidensya ba? May binabalita? Ano pinagagagawa? Kitang-kita natin eh. Pag maganda buhay, akala mo ang tataas na tao. Ano po? Si Satanas ba nagtatago sa kasinungalingan eh. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ni PBBM, maging maunawain tayo at mapanalangin bilang Pilipino eh. May panahon lang yung mararanasan natin kapigatian sa mundo eh. Pero yung crown na darating sa atin eh, forever and ever eh. Mamili tayo ngayon. Alam nyo, lahat doon nasasaktan, guilty eh. Bakit? Ba't nasabi kong guilty? Nakukonsensya eh. Bakit po? Imbis na papurihan ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na paniwalaan na ang Diyos si Espiritu at katotohanan eh, ang sinasambay mga material na bagay na sanlibutan. Pag nadidinig yung katotohanan eh, nasasaktan. Na-open. Bago pa ba yan? Hindi na po eh. Matagal natin sinasaktan ng Panginoong Jesucristo at pinaninimbubog sa kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong mundo eh. Alam nyo, nararamdaman mo sa Panginoong Jesucristo eh, ayaw niya mawala ang banal eh. Ayaw niya mawala ang banal. Kaya ganun na lang kahabag ang Panginoong Diyos sa mga tao eh, para ilapit yung mga tao sa presensya ng Panginoon Diyos. Alam niyo kung bakit ko nasabing nasasaktan ng Panginoon Diyos pagka ang banal ay nawawala. Dahil nung sanayin ako, training ako ng Panginoon na mawalan ako ng anak. Ganon din ako napighati ng gusto eh. Masakit mawala ng anak eh. Yun din ang naramdaman ko. Nasasaktan ng Panginoon Kristo pag nawawalan siya ng anak eh. Sang-ayon kayo ron? Amen. Amen. Alam nyo, yung reality nangyayari sa isang sinasanay ng Panginoong Kristo. Mahirap i-confess ito kapag hindi natin naranasan yung trial sa buhay. Eh. Yung trial ang nagtuturo para maging holy tayo. Eh. Amen po ba? Amen. Yung mga pagsubok sa tao, yan yung nagbibigay ng pagiging matibay at matatag natin eh. Tingnan si PBBM. Pagbababatuhin ba ng oposisyon yan kung hindi namumunga sa mga gawa niya yan? Eh, tingnan niya yung mga oposisyon na walang unawa. Apura ang unyon ng unyon. Ano ginagawa? Puro distraction ang ginagawa sa pamumuno ng gobyerno. Unawain natin, may pag-ibig ba? May pag-ibig ba sa bansa natin? Mag-aakay pa. Pupunta pa roon sa Metro Manila. Magiging struggle pa lahat ng mga naghahanap buhay eh. Amen po ba? Amen. Hindi na bago ang Panginoong Kristo nga eh. Di ba? Inoposisyon din ng mga sutek, mga swain. Di po ba?
Hindi na bago, ano po? Kaya nakagagalak po na manindigan sa katotohanan. Di ba? Sa bandang huli, magtatagumpay katotohanan eh. Sa huli, lahat magpapakumbaba yung mga liar eh. Kala mo mga maaamo eh, no? Ganyan si Satan eh, magaling magpakita ng mga strategy eh. Amen po tayo doon. Amen. Yung tama, binabaliktad, ginagawang mali. Eh, bago pa ba? Ito nga, nakasulat na sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa banal na kasulatan, yung ginawa ng diablo sa kanya eh. Tinukso sa disyerto, kumuha ng bato, nasusulat, gawin mo ikang tinapay ang batong ito. Eh sabi ng Panginoong Jesucristo, nasusulat sa tanas, sasambahin mo ika ang Panginoon Diyos mo. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa kanyang mga labi. O di, siya rin ang napahiya, nawala. Amen po ba? Siya napunta. O dinaya yung isang lumikha. Saan dinaya? Sa material na bagay. Saan abalang-abala mga tao ngayon? Sa magandang buhay, sa karangyaan, sa posisyon. Naunawa natin kung saan ginagamit ni Satanas yung mahiga. Sa paningin ng tao. Amen po ba? Amen. Ito, nakagagalak tong huling panahon eh. Dumating yung oras na nasamba natin ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula sa Espiritu at katotohanan eh. Hindi natin siya nakikita pero nasasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Namamasdan tayo sa dako nito eh. Nadidinig tayo sa langit eh. At ang nakagagalak dito kung saan naroon yung tagapagligtas natin eh. Sabi sa atin eh, doroon kayong lahat eh. Sino ho ang nagbigay sa atin ng tagumpay sa paglalakbay natin? Di ba yung hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon? Na ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa isang pangalan at sasabihin si Jesus, ang Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus ang hari ng mga hari sa Espiritu at katotohanan, nasa ilalim ng kontrol ng kanyang salita, ang lahat ng kapangyarihan ng mga bansa sa buong mundo, sa 7 kontinente. Maging yung mga relihiyon na naglaguan na yan at magagandang relihiyon na yan, ang mga celebrity relihiyon na yan, nasa ilalim ng salita na naririnig na sino man. Amen po ba? Amen. Yan, nakagagalak po itong ibinigay sa ating event. Meron tayo katiyakan na kung magaganap na yung hula na paparito na ang Panginoong Jesucristo, daratnan tayong buhay na buhay ang pagsamba natin sa Espiritu at katotohanan. Ito yung legit reality na i-apply natin. Kaya tayo ginawa ng Holy Bible. Amen po ba? Amen. Isa lang ang author ng Holy Bible Isa lang ang maghahari sa bundok ng Sayon Wala naman division ng bundok ng Sayon na pinakita kay Apostol Juan sa pulo ng Patmos. Di po ba? Amen. Sa pagbabagong lahi, ang kanat lahi tayo ng Panginoon Jesucristo sa pagbabagong lahi na uupo tayo sa katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo at magbabalik tayo ng maraming katwiran na nagpapatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan ng likhain niya langit at lupa at ng lalangin niya at pagkatapos niya walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula ng lalangin niya langit at lupa. Naririnig niyo po ba ako? Tanungin niyo nagtuturo sa inyo kung may katiyakan ba kayo dyan. Kung award ba sa langit yan? Baka mismo yung pastor na nagtuturo sa inyo, hindi maipaliwanag kung award ba siya sa langit eh. Ako, naipapaliwanag kung award tayo sa langit eh. Oh. Isinugo ng Panginoon ng mga hukbo, sinasamahan sa katwiran at kapayapaan. Hinahanap ng aking nabi yung hula ng mga banal na propeta at inihayag ko ang kapuskusan ng pagka-Diyos ng tunay na Diyos na sasambahin natin na buhat sa pasimula ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya sino mang nangangaral na hindi dala-dala ang aral na ang Diyos si Espiritu at katotohanan, huwag na tayo makipagbulahan, takasan na natin yan at manandigan na tayo na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Tayo ang pinag-aharian ng Panginoong Jesucristo.
tayo ang ipinaghanda ng tahanan sa langit, hindi yung building dito ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi doon sa Matthew 7:21? Nabasa niyo po yan. Maraming gumagamit na pastor niyan eh. Panginoon, kami po'y nanganan. Panginoon, kami po'y nagpalayas ng diablo sa pangalan mo. Panginoon, kami po'y nagpagaling na may karamdaman sa pangalan mo. Ano sabi ng Panginoon Kristo? Malis kayo sa harapan ko. Hindi ko kayo kilala. Yaong mga lapastangan at hindi ko kayo kilala, kundi yaong gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Amen po ba tayo ron? Naunawaan ni kalooban ng ating Ama sa langit, na andyo sa Espiritu at katotohanan, nahayag sa pangalan ng Jesu-Cristo yung kapuspusan ng pagkadyos. Naunawaan po natin. Kaya useless yung mga nagmalaki eh. Nangaral eh. Nagpagaling, ano? Nagpalayas ng diablo sa pangalan ng Panginoon Jesu-Cristo. Sabi, mga lapastangan, balis kayo sa harapan ko, kundi yaong lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Ang tunay ko mga kapatid at kaibigan, o tingnan niyo yung tunay na kaibigan at kapatid, nagpapatotoo na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Naunawaan po natin. Amen. Kaya maraming lumitaw na yan eh. Puro ginamit ang pangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesu-Cristo na magpagaling, mangaral. Pero inililihim yung kalawalatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesu-Cristo ay nahayag sa pangalan ng Jesu-Cristo ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Naunawaan natin yung may record sa langit ng pagsamba. May pangalan ng ipinaghanda ng tahanan sa langit, Iglesia ng Bundok ng Sayon, na bunga sa pagkapangaray ang pagkahalatang pagkukulong, nakatala sa langit. Naunawaan po natin yung Bundok ng Sayon, bunga sa pagkapangaray ng tagapagligtas ang pagkukulong, mga saksi sa isang espiritu at katotohanan. Mag-ahari ang Panginoon Jesu-Cristo sa buong mundo na iisang espiritu at katotohanan, iisang Panginoon at Diyos na mag-ahari dito sa buong mundo. Paano hindi mananatiling tapat? Hindi mawawala na lang dito sa mundo. Ano nang inilabi? Yung mananatiling tapat sa patotoo na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Kaya meron paalala sa atin kapag kayo nagtuturo na hindi tinuturo yung aral na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan panahon na para takasan natin Walang tayong pag-asa dyan. Magdurusa tayo dyan araw at gabi pag hindi natin kininala ang Panginoon Diyos sa pasimula na lumikha ng langit at lupa. Tama tayong kikilalanin, siya mismong lumalang ng langit at lupa, hindi natin siya pinaniniwalaan. Ano hinahanap natin? Puro pakinabang, puro kasiyahan sa mundo. Inopen na sa atin yung pag-ibig, ayaw niya tayong mapahamak. Tayo naman ang gumawa ng kapahamakan sa sarili natin. Nagmamalaki tayo sa Kanya. Makipagsanggunian po tayo at maging mababa kalooban natin. Magpakumbaba tayo at igalang natin ito. Irespeto po natin. Ano po? Alam niyo yung kaharian na mananatiling tapat hanggang wakas. Ito yung may pagsamba na, ito yung may respeto, pagsamba at may paggalang Alam niyo yung pagiging mababa ko? Isa lang ang pangalan nung pagiging mababa ko ang tagapagligtas nating lahat. Sa pag-iisip ng tagapagligtas natin na masasakop ako. At sinamba ko yung pag-iisip ng tagapagligtas natin na magamat siya tunay na Diyos napasakop ako sa pag-iisip ng ating tagapagligtas na si Jesu-Cristo. Amen po ba? Amen. Kaya una sa lahat, gawin natin, magpakababa tayo, i-apply natin ito. Amen po ba? Amen. Tao rin ako, nakatulad nyo, na ginamit lang akong instrumento na isang mahina at mangmang at dukhang tao, nakatulad nyo. Nakalagay yung quality na yan Yung profile na yan, sa mabababa, tatawag siya ng mahina, mangmang, para hiyain yung matataas. Sa mababa lang siya maghahari, sa mga mangmang, sa mga walang karangalan sa mundo, sa walang kabuhayan sa mundo, katawa-tawa lang ang lakad sa mundo. Di ba bagamat siya tunay na Diyos, nagpakumbaba siya sa mga tao, hinubad niya kapangyarihan niya.
Pinaglingkuran niya ang buong mundo para walang maipagmapuri ang tao. Na ang tao, kung may ipagmamapuri ng tayo, ipagmamapuri natin yung kanyang walang hanggang pag-ibig, yung pagdurusa sa krus. Amen po ba? Amen. Kaya marami pang mananagot na mga pastor na ang ipinagpalit sa pakinabang ang katotohanan. Inilihim ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos, pinusong, ano po, sinanansang, dinaya, sa huli sila matadaya eh. Amen po tayo. Amen. Napapanood niyo ba yung mga magagaling mag-memory, ginagamit sa gobyerno, yung Biblia, memory, ano? Ngayon, hindi mabigyan ng conclusion o mabigyan ng narration. Ang banal na kasulatan, ginawa ng Panginoon Diyos yan para sa mga banal din. Amen po ba? Amen. Pag unrighteous, hindi maya-adapt yung kumpletong pangungusap. Amen po tayo doon. Amen. Puro seremonya, puro drawing, puro mga pagpapaimbabaw na seremonya. Puro pang-aakit, pandaraya. Ano ang ginawa ni Satanas? Di ba pandaraya, pang-aakit yung ginawa kay Eva? Oh, may pagkakaiba pa ba sa pasimula hanggang wakas ngayon? Di ba ganun nangyayari ngayon? Nako, kaya itong ibinigay sa ating pagdiriwang ay napaka-perfect po eh. Nasa inyo po, sa lahat ng listener, nasa inyo po ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So, binabati namin kayong lahat ng kapayapaan ay sa ating lahat bilang saksing dapat sa isang Diyos, sa isang Espiritu at katotohanan sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ano sabi sa ating lahat? Mapalad ang nakarinig ng aklat ng hula na ito. Mapalad ang nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito sapagkat ang aklat ng hula na ito ay yung ating tagapagligtas na namagitan sa atin para tayo ay gawing banal sa salita ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Iniiwanan tayo ng pag-asa na kung magaganap na yung hula, napaparito na siya, sa isang kisapat sinabi niya, magiging katulad ko kayong lahat. Na kung saan ako naroon, doon kayong lahat. Ano sabi sa'yo? Ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Hindi natin siya nakikita, pero naunawaan natin yung sinabi niya sa ating ibinilin sa atin. Ako'y madaling paparito, mapalad yung nakarinig na maniniwala sa akin. Amen po ba? Amen. At ang ibinigay sa ating regalo buhay na walang hanggan at inalis na tayo sa pagdurusa sa hadis ng impyerno ng paghuhukom. So muli, maraming po salamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga participants na mananalig sa isang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan. God bless, people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, patuloy natin pakapurihin ng Panginoon. Pasalamatan natin, itaas natin ang napakadakilang pagpapasalamat, pagluwalhati. Mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng tumatanggap sa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, na nahayag sa laman, gayon may sa kahayagan sa lamay, nananahan ng kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos, ng buhay maguli sa ikatlong araw, mga kapatid at mga kaibigan, tunay, konkreto, detalyado, derisibo, ika nga mga kapatid at mga kaibigan, walang pag-aalinlangan. Ito ang iisang Diyos na tunay na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na marapat nating kilalanin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Patuloy tayong magpasalamat. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Mga galak tayong magpahayag, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King, all my
sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy tayong dumalangin ng pagpasalamat sa ating Panginoon. O Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagagala kaming patuloy na itaas sa iyo ang pagpapasalamat sapagkat tunay na sa kahayagan mo ayon sa laman sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo, no tumuyo sa gitna ng iyong bayan, nangaral ng mabubuting balita, sinaksihan ng mga banal na apostol. Gayon din kami ngayon, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita na isinusubo mo sa aming puso pag-iisip sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, kung papaano tinupad ng aming mga magulang ang dakilang pagsampalataya at pamumuhay ayon sa iyong katwiran. Gayon din kami ngayon, Panginoon, na patuloy na naninindigan sa pamamagitan ng dalisay na pananampalataya na aming pinamumuhay, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito, kung papaano nasa aming puso at pag-iisip, ito'y hayag sa aming mga labi na patuloy na pinatototohanan ang iyong dakilang pagkayos. Amen. Salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoon Kristo. Dito'y natindigang isang dakilang pananampalataya ng kung paano ka nahayag sa kaluwalhatian. Gaya ng sinilita mo'y mahayag din kaming sa kaluwalhatian katulad mo sa muling pagparito ng aming Panginoon Kristo. Amen. Muli, Panginoon, sumaiyo ang lahat ng kapurihan, sumaiyo ang lahat ng kadakilaan, ang lahat ng kaluwalhatian. Ang mga banal ay patuloy na nagbubunyi, magbuhat mo ngayon at magpasawalang hanggan bilang pagkilala sa isang Diyos na tunay na aming nakilala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.